To clarify, ang gusto nating bitbitin na panawagan, no, ay Marcos singilin, Duterte panagutin, pero kasama din po dito ang mas malawak na call na gusto natin ipapanagot lahat ng mga kurakot. Wala pong makakatakas dito sa ating efforts na pagpapanagot sa kanila. And Mhm. syempre, yung gusto nating mangyari ay magbago ang sistema. Hindi lang pagpalit ulo, pagpalit sistema. Kung hindi maiwasan nabigyan nga ng kulay itong ikinakasang malawakang protesta sa linggo. Pero paano ninyo sinisuguro na nakatuon lang ito sa katiwalian? Actually, to clarify, yung katiwalian at ito ay tinrack natin, no? Nagtanong tayo sa budget deliberations at sure tayo na lahat ng mga presidente ay sangkot sa korupsyon. Alalahanin po natin ang isang article na nirelease ng PCIJ na nagsabi na ang mga top contractors ngayon, like the Discayas, they have been the top contractors since President Arroyo's time. Ibig sabihin, ang kanilang rise into power, rise into greater capital, rise into ill-gotten wealth, it can be traced, no, to this system na ang namamahala on the top ay mga presidente. No, to clarify, ang gusto nating bitbitin na panawagan, no, ay Marcos singilin, Duterte panagutin, pero kasama din po dito ang mas malawak na call na gusto natin ipapanagot lahat ng mga kurakot. Wala pong makakatakas dito sa ating efforts na pagpapanagot sa kanila. And Mhm. syempre, yung gusto nating mangyari ay magbago ang sistema. Hindi lang pagpalit ulo, pagpalit sistema. Mhm. Isa po kayo sa nangunguna sa gagawin ngang kilos protesta on Sunday. May estimate na ho ba kung gaano karami ang lalahok sa protesta at nationwide po ba ito? Yes po, nationwide, marami pong mga local centers din sa iba't ibang mga lupalop ng Pilipinas ang may local actions. Pero kung maaari tayong makapunta sa Luneta, no, ang ating panawagan ay pumunta po tayo sa Luneta para magparami. So definitely, we will be breaching yung numbers that have gathered so far last week. Sa UP Diliman alone ay mga 5,000 ang mga kabataan at mga guro at mga kawani ang nagkilos protesta laban sa korupsyon na nasa pamumuno ni Marcos Jr. dahil siya ang nagpirma ng budgets 2023, 24, 25, no, kung saan ang total na flood control projects ay umaabot na sa 1 trillion pesos. Ang hindi makapaniwalang amount na lahat ay either ghost project at substandard in nature. So, Mhm. ang sa atin, no, baka makikita tayo ng 10,000, maybe higher. Basta lahat tayo sama-sama ay pakita natin yung mas malaking numero natin laban sa korupsyon at laban syempre sa patuloy na pagpiprivatize ng sistema natin na ang ending ay hindi nahahatid ang mga batayang serbisyong panlipunan sa ating mga mamamayang Pilipino. Dumidiretso sa bulsa ng iilan. Sa gitna po ng mga balita tungkol sa marahas na protesta sa iba't ibang bansa gaya ng Nepal at Indonesia, paano nyo tinitiyak na magiging payapa itong gagawing pagkilos sa linggo? Meron na po tayong mga orientations na binibigay at syempre ang gusto nating mangyari ay ang presence natin naka-register. Ang ating paa ay nakaplant sa luneta, ang ating boses ay sumisigaw ng panawagan. Wala po tayo at hindi natin gusto ng pagkakaroon ng marahas na pangyayari sa loob ng protesta and more so galing sa ranks ng mga police and militar na naka-red alert po ngayon. And Mhm. actually, no, yung sa bahagi ng batas, no, kaka-file lang po namin ng legislation na ang gusto nating mangyari mag-repeal ng Marcosian and outdated BP
880 ginagamit para marahas na i-disperse yung mga rallyista daw na walang permit or sumosobra dahil more often than not ginagamit to pang control ng freedom of expression and right to organize. Meron tayong pinasa na tinatawag nating New Public Assembly Bill kung saan prior notification ang framework at hindi permit. Kasi hindi natin kailangang permit para magsalita. Hindi pribilehiyo ang political expression bagkus ito ay isang karapatan at kalayaan na pinoprotektahan ng konstitusyon. Pero rest assured po, ang ating panawagan sa ating mamamayang Pilipino, gusto natin lahat tayo naroon para ipahayag ang ating mga hinaing, no, laban sa hindi lang sa korupsyon ngayon, pero yung korupsyon noon, ill-gotten wealth ng Marcos family, yung kanyang kulturang binuo na ineldific lifestyle na gustong i-emulate ng mga politicians ngayon, kailangan silang managot at singilin natin sila doon. But to do so in a manner na hindi magkakaroon ng violent dispersals or violence laban sa mga protesters at the end of the day. Kung gaano ho ba karami ang inaasahang dadalo po sa darating na linggo at kumusta rin ang inyong paghahanda? Paano ba ang magiging flow ng programa? May mga speakers tayo coming from different sectors. Meron pong magsasalita galing sa church, galing sa mga magsasaka, sa mga manggagawa, kababaihan, kung paano sila naapektuhan ng korupsyon. No? Meron din tayong mga instructions kung paano orderly and in an organized manner natin maidadaos ang protesta. Dapat magdala ng payong, magdala ng pamalit ng damit, baka umulan, at dalhin natin syempre yung panawagan natin, yung gusto nating sabihin via placard, no? Magdala tayo ng ating sari-sariling mga gimmick, no? Kung saan ay clearly nating ipapahayag kung ano ang hinaing natin at ano ang panawagan natin sa gobyerno. So, meron naman pong mga iilan na magdadala ng extra. Pwede naman pong makigamit at makihiram. Pero ang panawagan din po natin, no, and bahagi ito ng pagiging organisado natin, no, yung handa ng inyong panawagan, ito po ang bitbit natin. Ito po ang sinasabing metaphorically, sandata natin yung ating panawagan, yung kampanya laban sa korupsyon. May paalala pa ho ba kayo para doon sa mga gustong makilahok sa darating na linggo? Ang pinakakailangang bitbitin ay sarili. Bitbitin natin yung ating mga pamilya, mga kaibigan, at syempre mag-ingat din tayo, no, na nakikita natin yung isa't isa, we can practice the buddy system, and vigilant naman tayo, may mga paralegals pong mga makakapwesto, pero pagka may interested naman pong lawyers na sumama, ay welcome na welcome para po patuloy na mabantayan din natin yung mga hanay natin. But of course, again, kung kayo galit sa kurakot, whether supporter ka ni Marcos, supporter ka ni Duterte, supporter ka ng mga kung anong politiko, kailangan makinig po tayo sa mga magsasalita. Makita natin na wala pong nakakatakas sa sistema na to dahil bulok ang sistema. Kaya kailangan pong mangyari, magbago ang sistema. At ang gagawa po nito ay pressure from organized groups, gaya natin, na kayang ipagpanawagan at hindi titigil sa pagpanawagan hanggat makita natin yung pagbabago na ito. So, planuhin po natin yun ng sama-sama, hindi lang sa September 21, pero sa susunod na mga araw kung saan hindi tayo titigil sa pagprotesta, hindi po tayo titigil sa pagsasalita laban sa korupsyon.